Gusto ng asawa ko na tatlo kaming magjujugjugan sa kama. Ako si Helen, isang babaeng probinsyana na padpad dito sa Manila. Naranasan ko ang iba't ibang hirap. Ramdam ko yung wala kang mahihinga ng tulong. Dahil wala akong kahit isang kamag-anak dito, wala lang. Malakas lang ang loob ko na lumuwas dito sa Manila para makipagsapalaran. Nasa 18 years old na rin naman ako at the time. Kaya nang makilala ko si Rodel, nagbago ang aking pananaw sa buhay. Dahil lagi ngang pinapalakas ang loob ko. At palagi siyang andyan para sagipin ako. Kaya naman hindi nagtagal ay niligawan niya ako. Sinagot ko na rin kaagad kasi doon naman na rin pupunta yon. Dahil may gusto rin naman ako sa kanya. Mabait si Rodel at ramdam ko ang pagmamahal niya. Isa pa, siya ang first boyfriend ko at siya ang kauna-unahan sa akin. Naalala ko pa noong unang pagsisiping namin. Halos nanginginig pa ako, hindi ko kasi alam ang gagawin nun. Basta ang nagustuhan ko lang ay yung romansa niya. Dahil halatang sanay na sanay siya, alam niya kung saan ang mga kiliti ko. Alam niya kung saan ako uungol, lalo na nung minukbang niya ang aking sariwang talaba. Na nagsasabaw pa, napapaliyad naman talaga ako sa sarap. Masakit sa una nung pumasok si Junjun, kasi naman malaki at mataba, pero nung nakailang ulit na, ay doon ko na naramdaman ang sarap ng pagmamahal niya. Simula nung naramdaman ko ang sarap sa paglabas ng aking unang katas, gusto ko laging may jugjugan kahit araw-araw pa yan. Lumipas ang 6 na buwan, niyaya na ako ni Rodel na magpakasal, kasi nga para na rin daw kaming mag-asawa, kaya nagpakasal kami ng simple lang, at kapatid lolang ang umaten dahil ayaw ng aking mga magulang bumiyahe. Masasabi ko na okay naman ang aming pagsasama ni Rodel. Ngunit 5 taon na kaming kasal, wala pa rin kaming anak, kaya trabaho-ipon lang ang ginagawa namin. Hindi rin kami mahigpit sa isa't isa. May kanya-kanya rin kaming mga lakad na hindi magkasama. Isang araw naaya ako ng isa kong kasamahan sa work, at nagpaalam naman ako sa asawa ko, habang nasa kasarapan kami ng kasiyahan, habang nagkakantahan nagiinuman. Nakilala ko si Migs, gwapo, matipuno, at sa mga lasing na tinutukso sa akin si Migs. At dahil doon ay natukso nga ako. Pumunta ako ng CR para sana magwiwi. Sinundan pala ako ni Migs at pinasok ako sa CR. Hindi na ako nakaimik pa kasi inaalala ko na baka marinig pa kami. Hinawakan niya agad ang 2 kong monay at sabay halik sa akin. Mabilis ang paggapang ng kanyang mga kamay. Kung saan-saan na ito napunta, hanggang nasalat na niya ang aking kuweba at hindi ko na mapigilan ng mapaunggol. Diyos ko, sino ba naman ang hindi mapapaungol? Labas-pasok na ang mga daliri nito. Tapos sa kipot ng CR ay naglollipop pa ako. At doon naman siya nag-ingay. Maya-maya pa ay galit na si Junjun at pinasok na ng tuluyan. Ang pintuan ng kuweba, paglabas namin sabay kaming bumalik sa aming mga pwesto at lahat ng bisita ay nakatingin sa amin na parang alam na nila ang ginawa namin ni Migs dahil siguro sa aming mga itsura. But anyway, I don't care. Nangyari na ang hindi dapat. Ngayon pa ba ako mahihiya pagkatapos naming magpasarap? Makalipas ang 1 linggo. Nagulat ako sa nabasa ko sa aking messenger. Isang mensahe mula kay Migs, sabi niya, na-miss na kita, lalo na yung pag-lollipop mo, ibang-iba ka sa lahat. Para akong na-excite dahil kahit ang asawa ko ay hindi ako sinasabihan ng ganon. Nagkasala akong muli sa asawa ko dahil nakipagkita akong muli kay Migs. Pumasok kami sa isang hotel at doon ay paulit-ulit kaming nagjugjugan. Parang walang kapaguran ang katawan ko. Dahil kahit kami ng asawa ko ay halos araw-araw naman na, mahabdi na nga itong aking kuweba. Pero hindi ko pa rin magawang magreklamo. Isang araw bigla na lang sumama ang aking pakiramdam. Nilagnat ako sa hindi ko alam ang dahilan, kaya walang nagawa ang aking asawa kahit gusto niyang maka-score. Ito na yung naging pahinga ko. Makalipas ang 3 araw, may isinama ang asawa ko sa bahay. Matalik daw niya itong kaibigan. Medyo nakakalakad naman na ako. Kaya bumaba ako para makita ang bisita niya. Nagiinuman sila noon sa salas ng pagbaba ko. Tinawag ko ang aking asawa. Sabay lingon nila sa akin. Nagulat ako dahil si Migs ang tinutukoy ng asawa ko na kaibigan niya. Pinakilala niya ako kay Migs. Nagkunari ako na hindi ko pa siya kilala. Hindi ko alam ang iisipin ko. Nakapag-isip ako ng negative, iniisip ko na baka alam ng asawa ko ang namamagitan sa amin. Pero imposible naman dahil maingat naman ako, kaya hinayaan ko na lang ito. Nagpaalam na rin ako at umakyat na ako ng kwarto. Mga 1:00 na ng madaling araw nang ako ay magising. Wala ang asawa ko sa tabi ko, kaya nag-alala ako. Bumangon ako at bumabang muli, patay na ang mga ilaw. Maliban sa maliit na ilaw sa may salas, kaya doon ako pumunta sa may liwanag na bahagya. Nagulat ako sa nakita ko, dahil ang asawa ko at si Migs ay nag-eespadahan at nakakapanglumo. Dahil ang asawa ko ang nag-lollipop kay Migs. Iyon din ang ginagawa ko kay Migs. Pero ba't nagkaganito? Nagalit ako. Binato ko sila ng mga lata ng beer. Dahil ayaw kong mag-ingay, bumalik ako sa aking kwarto.
Nag-iyak ako ng nag-iyak, maya-maya pa. Pumasok na rin ang asawa ko. Niyapos ko at humingi ng tawad. Nagpaliwanag siya sa akin at inamin niya na bading siya. At kahit ganun pa man, mahal niya ako. Gusto pa rin niya ng isang pamilya. May time lang daw talaga na natutokso siya. Hindi ko matanggap kasi bakit si Migs pa? Dalawa na kaming naghahati kay Migs. Kaming mag-asawa pa talaga, sabi ng asawa ko. Kung hindi ko siya kayang tanggapin, kung ano siya at sino talaga siya, maghiwalay na lang daw kami. Hindi ako pumayag na maghiwalay kami. Mahal ko siya kaya nga pinakasalan ko siya. Niyakap ko siya, sabi ko. Huwag mo akong iwan, hindi ko kaya. Mahal na mahal kita. Mag-asawa tayo, kaya natin to. Akala ko magiging maayos na kami pagkatapos ng lahat. Pero hindi pala. Isang araw, nilambing ako ng asawa ko at may gusto daw siyang sabihin sa akin. Sabi ko sabihin na niya. Nagulat ako sa sinabi ng asawa ko. Dahil ang gusto ng asawa ko ay mag-trio tandem kami sa kama, alam niyo yon, ako, si Migs at asawa ko, ay magtsutsug-tsugan share of blessings ang datingan. Paano naman ako papayag nun? Nasampal ko ang asawa ko, siguro nagulat siya at umalis. Halos 3 araw hindi nagpaparamdam. Hindi ko alam kung nasaan, tinawagan ko na siya. Kasi na-miss ko na ang asawa ko. Gusto ko na umuwi na siya sa akin. Pero sabi niya uuwi lang siya pag pumayag ako sa gusto niya. Kaya pumayag na lang ako, para matigil na siya. Nag-set ng araw ang asawa ko kung kailan namin gagawin iyon. Araw ng linggo, kaya pinaghandaan ko yon. Naligo akong mabuti at nag-inom, para makaya ko ang gusto ng asawa ko. Kaya ko naman gawin kung kami lang dalawa ni Migs. Pero 3 kami, kaya parang mahirap para sa akin ito. Maya-maya pa, dumating na ang asawa ko at si Migs. Hinanda ko ang mesa na may alak at pulutan. Nagiinuman sila at naghahalikan. Hinahayaan ko na lang kahit nandidiri ako. Maya-maya pa tinawag na ako ng asawa ko. May nakalagay na kama sa salas nang ako ay nasa kama na. Nahihilo na ako sa dami kong nainom. Pero kaya pa naman. Lumapit sa akin si Migs, sabi niya, iisipin ko lang daw ang ginagawa namin dati para hindi ako mailang. Kung hindi naman ay pumikit na lang daw ako. Kaya habang tinatanggal ni Migs ang mga takip ng aking katawan, iniisip ko yung sa aming dalawa. Hindi ko inisip na pinapanood lang kami ng asawa ko. Habang hinahalikan ako ni Migs, gumagapang ang kanyang mga kamay. Pinanglaruan niya ang aking kuweba. Habang niroromansa ako ni Migs, ang asawa ko ay parang tuwang-tuwa pa sa nakikita niya. At maya-maya pa ay pinasok na ni Migs ang kuweba ko. At minadali niya na talaga para matapos na. Pero lumapit ang asawa ko at nakijoin na sa amin. At inumpisahan na niya si Migs. Pero ramdam ko ang panggigil sa akin ni Migs dahil sa mga hawak niya sa akin. Maya-maya pa ay lumabas na ang gatas ni Migs at aalis na sana ako. Hinawakan ako ng asawa ko at siya naman ang umisa sa akin. Maya-maya pa ay sila namang dalawa. Hindi ko kayang panoorin kaya umakyat na ako sa taas. Nagkulong sa aking kwarto. Naligo ako at umiyak ng umiyak kasi hindi ko alam ba't ganito ang gusto ng asawa kong gawin namin. Normal pa ba ito? Pero malaking biyaya ang naiwan sa akin pagkatapos naming mag-trio tandem dahil nabuntis ako at ito ang pinakamagandang nangyari sa akin. Hindi ko lang alam kung paano ito nabuo, kung sino sa kanila ang ama, basta ngayon masaya na ako. Dahil kahit maghiwalay kami ng asawa ko ay masaya na ako, dahil alam kong may makakasama na ako sa aking pagtanda.